Isang mapagpalang araw ulit sa lahat ng ating mga ka-farmers. Yan, so muli ay panibagong araw, panibagong vlog tayo. Kung makikita natin sa ating video, parang ito pa rin, no? Pero meron kasing nag-request sa atin na nagtanong kung para saan daw po yung mangrove. Ngayon ipapaliwanag ko kung para saan ang ating mangrove. So bago po yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at piliin nyo po yung all para kapag meron tayong bagong mga video ay agad-agad po kayong manonotify. Yan, at pakisupport na lang din po sa ating pong channel na maliit. So para saan nga ba ang mangrove, no? Kasi magtataka kayo, siguro may nakikita dyan na, ayan, katulad nyan, na may nakikita kayong bakit may mangrove dyan sa aking filter box. Okay, so para saan nga ba ang mangrove? So alam naman natin na talagang malaki ang pakinabang ng mangrove kahit vertical pond ang alimango natin, no? At nasa filter tank lang yan. Hindi man direkta na pinapasukan ng alimango, pero malaki pa rin po ang maitutulong. At actually ito ay isang eksperimento ko lang sa sarili ko yan. At nakita ko na malaki po ang naiambag sa aking vertical pond. Unang-una, ang mangrove o ang bakaw ay ito yung natural biofilter ng coastal ecosystem natin, di ba? Yung bakawan. At dito sa ating vertical pond, so ganito rin yung nangyayari kahit indirect po doon sa ating mga alimango. Unang-una, para saan nga ba ang mangrove? Water quality po siya. No, sumisipsip ng ammonia, nitrate at saka nitrite, no, mula sa dumi at feeds ng pagkain natin. So siya yung nagko-control, ano po. And then binabawasan ang lasong compound sa tubig, no? Ibig sabihin lumilinis ang tubig, mas healthy ang ating alimango. Okay? So ang mangrove o bakaw po ay oxygen at saka balance po ng tubig, no? Pambalansi po siya ng tubig. Dagdag oxygen na rin po. No, tumutulong na mag-stabilize ng pH ng tubig. No, mas balance ang dissolve po ng oxygen. So ibig sabihin lang yan, ang tulong sa ating alimango, hindi sila nai-stress, no, or less stress, no, sila. So pangatlo ay natural food po, no? Natural food chain o natural na imbaka ng pagkain ang mga mangrove o yung mga ugat ng ating mga bakawan. So yung mga nalalaglag na dahon nagiging detritus po siya. Ibig sabihin pagkain ng lumot, no, pagkain ng mga microorganism, yung mga maliliit na crustaceans. So kahit hindi po direktang kinakain ng alimango yan, nadadagdagan ang natural na sistema ng ating alimango kasi doon dumadaan ang tubig. So nasa tubig na po yun. No, doon siya nakukontak pa rin, no, nagkakaroon pa rin ng direct contact sa ating alimango. Okay, so ang isa sa napakahalaga dito ay yung disease control, no, kahit indirect. Mas maayos na tubig, so siyempre ang total niyan mas mababang tsansa ng bacterial disease. At ang totoo niyan na Ma'am Jacqueline Aguilar, no po, o sa ating mga manunood ngayon na nagpaplano o gumagawa ng ganitong vertical pond, no, crab vertical pond. Ako po hindi na nagpapalit ng tubig, no. Mula po nung nailagay ko ang tubig diyan, hindi ko na po yan pinapaltan. Dagdag lang po ako ng dagdag kapag bumaba o kumunti. Siyempre i-evaporate. So kumukunti yung tubig natin. Ng isang linggo dagdagan ko ulit. So yan yung pinakang level ko, yan dito. Yan dito sa last, no. Yan diyan. Yan yung pinaka-level ko. Kapag bumaba na po, katulad yan, mababa na naman ngayon, dadagdagan ko na ulit yan, no? Para, para po pumantay ulit ang tubig. Yan ang nakita ko sa bakawan, hindi katulad noon, na hindi pa ako naglagay niyan. Alam niyo po, nung unang lagay ko na walang bakawan, ay namatay po lahat yung aking alimango, no? Tapos yon lagay ulit. And then may nakita rin ako na nagbibideo na meron siyang
ganitong bakawan. Sabi niya malaki daw tulong sa kanyang alimango. So ginawa ko, dahil maraming bakawan dito sa amin, nanguha na lang po ako ng bakawan at tinisting ko. Ayun nga, hindi na po tumataas ang ammonia ng tubig, no, at nakita ko talaga ang ganda ng ang ganda po ng balance ng tubig ko. Katunayan yan, kamumult lang yan. O kamumult lang po niya, no. Successful lahat ang naging po natin molting, halos lahat po yan sila. Meron na po isang naging problema, yan 300 grams siya. Okay, so ang laki na po niyan. No, so yun yung yun ang napakalaking tulong. At papaano naman yan i-sit up? Ganyan lang, no? Basta mula diyan sa diyan sa may mechanical filter natin, diyan mo lang ilagay ang iyong mga mangrove. Ang pinakamaganda pa sana niyan kung yan ay mababaw lang, no, at mayroong buhangin or putik diyan sa area na yan. Bago ka dumating dito sa hindi diyan sa ating biofilter, kundi doon sa doon lang po sa may mechanical filter natin. So yun lang sa kay Ma'am Jacqueline Aguilar na nagtanong, no. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa aking channel at sana huwag po ninyong kasawaan na magpatuloy na magsuporta po sa aking channel. Bye-bye po. God bless.